Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan. So, maikling video lang naman to. Ito yung meron tayong pag-uusapan dito na regarding dun sa nai-content ni Sir MG kagabi. Maikling video lang to kasi magla-live yata kami ni Sir Irvlog eh. So, i-upload ko to siguro alas 9. Diba? Nood kayo sa amin mamaya 10 ha. Kung hindi si Irvlog ang magla-live, baka lang ako. Ngayon, kung tinamad na rin ako, pag, pag ito'y na-upload ng alas 10, ibig sabihin nagkatamaran na. Kasi busy din eh. Anyway, so, unahin natin to video na to. Ito, nareakan ko na ito. Wait lang, hindi. Bago lang pala to. Pero do sa may part na, yung kay bandang MG, nareakan ko na yun eh. Pero medyo nagbago yung perspective ko eh. Napanood ko kasi kay Mighty Manong. So, unahin muna natin to. Ito, isa sa proof, no? Magko-compile tayo ng mga kontra-kontra niyang sinabi. I'm so sure yung mga nakikinig sa akin, some of you bago, October lang nahook sa topic na FLM, no? So, ito, i-play natin to mga men. 12 anyos ako, operator na ako ng video karera. Kung kabataan mo sana, Norms, nag-law school ka, okay sana. Hindi nga eh. Antimano, naging gambling lord agad ako eh. Biruin mo, 12 anyos ako, operator na ako ng video karera. Dito ha, mapapansin nyo, no? Sa pagsasalita ng mga ganyang bagay, isa ito sa proof na niloloko niya harap-harapan yung mga supporters niya. Na malayong malayo ito sa pinagsasabi mo dati na pinanganak kang super yaman. Biro mo 12 anyos ka, men. Operator ka ng video karera. Tapos may video ka pinanganak ka super yaman. Sino ba super yaman ang magiging operator ng video karera? Ano ba, mga kababayan ko? Hanggang ito yung mga simpleng bagay na nafi-fail maintindihan ng mga supporters nito eh. Hindi ito yung simpleng, kasi sometimes no, pag narinig nilang ganyan yan, iisipin nila, ano ngayon kung doon nagsimula, masama ba yun? At least honest si boss. Hindi nyo naiintindihan, iba kasi ang kwento niya nung una. Hindi pinupuna dito kung ano yung pinagmulan mo. Wala naman tayong pakialam doon as long as na mabuti ka ng tao ngayon eh. 'Di ba? Ako naniniwala naman ako na may mga past tayo na hindi naman dapat ikahiya. Lalo na kung wala ka namang ginawang masama or may past naman tayo na nakakahiya din. For example, no, babae ka, dati kang katulad ni Tony Fowler, meron siya sinasabi na dating pokpok, di ba? Hindi naman importante yung past. Yun ay past eh. Ano yun eh. Foundation natin sa buhay yun eh. Ang importante kung ano na tayo ngayon. Ako naniniwala naman ako dun. Kasi madalas na ipang sumbat yan eh. Ganito ka dati. 'Di ba? Ganyan ka dati. Pero magkaiba yung nagbabalik tanaw ka sa kabataan mo or do sa dati mong buhay sa pagsisinungaling. Yun hindi nyo naiintindihan. Kasi sometimes, no, pagka nabubuking siya na ganyan nagsasalita, laging, hindi ko naiintindihan nga yung yung mga supporter na ito, biglang mag-a-adjust ng standard nila. No? Samantalang pag sa basher ng idol nila, todo silip ng past. Na, si MG dati, daming binalahura niya, di ba? Pero kung balik tayo dito sa hindi importante nakaraan mo. Ang pinupuna kasi dito yung inconsistency ng mga kwento mo. Pero pinanganak kang super yaman tapos biglang isang punto aaminin mo, operator ka ng videoke nung bata ka. Ano ba? Meron bang anak
Si Pacifico. Excuse me. May anak ba si Pacifico na operator ng videoke? Di ba pinalaki ka ni Barba? Yun ang binabasa mo doon sa anti-alias na ruling mo, di ba? Hahayaan ba ni Barba, Fortuna Barba na ano? Kapatid kasi ni ano yun ni Ferdinand Marcos na mag-operator ka ng videoke. Tapos biglang nag-aral ka sa MIT. Sko, men. 'Di ba? Yung inconsistency dapat ang nakikita nyo. Well, kung totoo talaga nag-operator ka ng videoke simula nung bata ka, dapat yan na ang kwento mo dati noong pa. Hindi nagbabago. Hindi nga eh. Antemano, naging gambling lord agad ako eh. Biruin mo, 12 anyos ako, operator na ako ng video karera. Sa video karera, na-develop gancho skill mo, Norms. Nahasa. Oo. Taas ng video karera, saklaan naman pinasok ko. Taas na saklaan, nung malaki na, weteng na. Nung nagbago, STL na. O nung tumagal, casino na. O, di ba? 2012, ako may-ari ng Heritage Poker Gaming Corporation dyan sa Heritage Hotel. Yung second floor doon. Yung 16 na table ng poker room Hindi doon. importante doon. Ang importante dyan, inamin mo nung bata ka, operator ka ng video karera. Ano mo, anak ni Pacifico, operator ng... Come on. Oh, next tayo, next. Sandali lang ha, parang may piniem sa akin Wait lang, checkin ko to. May nag-PM sa akin, baka mamaya istorya din ito iba to. Ito, wait lang. Anyway, hindi, lumang issue pala. So, jump tayo dito kay doon sa video ni Mighty Manong. So, naalala nyo last time, itong part ng video na to, nareakan ko na to 'di ba? Pero iba-iba yung iniisip natin before. Play ko lang muna to. Ang naging regret ko lang is nagtiwala ako sa mga ilang tao na alam mo yun, na kung sino pa yung pinaka-pinagkakatiwalaan mo, yung pa pala yung mga kakagat sa'yo. Yes. Before ako nakulong hanggang sa paglabas ko, nung makalabas na ako, before ako makulong, tauhan ko sila So, naisip kong maigi, hindi si Casper ang tinutukoy dito. Kasi, si Casper kasi hindi, although na may history silang dalawa ni Tito Norman, no? During pandemic, hindi naman nakikita yan Sometimes na siya shoutout yun si Casper as as big time. Hindi niya tauhan. May video yata ako noon tingnan nga natin sa YouTube. Kinumpile ko yun Nasi-shoutout yan si Casper nung pandemic. Big time siya. Parang ang pakilala niya kay Casper ay siya, head ng samahan ng Acro yata, 'di ba? Tingnan nga natin 'yon. Nasa bahay siya noon ito yung nagsi-shoutout siya doon sa may bandang bilyaran. Wait lang ha. Titingnan ko lang kung maano ko pa, kung mare-recover ko kasama sa kinumpile ko dito. Basta nung time na yun, kasi nung pinlay ko to nung nakaraan, iniisip ko si Casper, hindi. Ang tinutukoy niya yung pandemic times. Nung pandemic times, hindi naman si Casper, hindi naman prominent figure si Casper doon sa grupo nila Ang nandyan si Sekyama, yan, number 1. Si Lemor, si Dong Batalan. Pero si Dong Batalan hindi niya nilalaglag Kasi nga, alam niya maraming alam sa kanya. Hindi niya pwedeng kalusin si Sir Dong Batalan dahil lahat ng operations niya,
Kasi, ay ayoko muna sabihin kasi baka mamaya may masabi ako hindi maganda eh. 'Di ba? Ay, wala na, hindi ko na makita dito 'yon. Basta dun sa part yun na ano, yung tinutour niyo yung bahay niya eh. Yung shoutout Casper Saranya, di ba? Anyway, pagpatuloy natin to, no? So, malamang ang tinutukoy nito nga si Sekyama nga. Mga Tama yung ano, yung content ni ano ni Sir MG kagabi. malapit sa akin. Alam nila yung capacity ko, marami akong pera. Sobra, galante, generous. So talagang loyal dog sila. Loyal dog. Hanggang sa na nakakulong ako, tao ko pa rin sila. Nung nakalaya ako, No, sila Sekyama nga to. When you say sila, baka kasama si Lemor dyan. Iniwan din kasi siya ni Boss Lemor eh. Kung hindi kayo familiar kay Boss Lemor, siya yung announcer niya dati. Pag may nagpapalipad yung super sticker, yung gumaganon. Siya yung announcer dati ni FLM nun. at medyo, syempre, dahil may HDO ako, hindi naman ako makalabas. Ngayon, I started to smell fishy na hindi ko naamoy noon nung tauhan ko sila nung nasa laya pa ako before Ngayon, pandemic and after pandemic. Ngayon, naiintindihan niya na kasi yung, kaya nagsasalita uli siya ng ganyan. Meron na naman kasi nararamdaman ito na ano eh, na pananrider eh. Baka siguro may nagsumbong sa kanya nung umakyat sa live ko si Sekyama, di ba? Yun ang feeling ko dito. Nakaramdam na naman siya ng pantatraidor kaya Before pandemic, during the pandemic, hanggang sa nakalabas ako. So, ang pinagsisisihan ko, yung magtiwala sa tao. Yung nagtiwala lang ako sa mga maling tao. Hindi naman lahat ng pinagkatiwalaan ko mali. Pero, yung pinaka-core, pinagkatiwalaan ko, yun ang pinagsisihan ko masyadong. ito kasi yung problem, Tito Norman, no? Kung bakit ka nagkakaganyan. Yung sinasabi mo nag-traitor sa'yo na core, yung kung ano man yung core na yun, ano, kasi na-built yun dahil sa sa hindi magandang gawain eh. 'Di ba? Ipagpatuloy muna natin to ha. Kasi merong komentaryo si Sir MG dito na parang nung napakinggan ko, oo nga no. Hombre ko, nasabi niya. At dito, mga kahombre ko, nasabi niya na Before ako nakulong at hanggang sa, So ito yun, ito yung interpretasyon ni MG. nung makalabas na ako. Before ako makulong, tauhan ko sila eh. Mga malalapit sa akin. Alam nila yung capacity ko, marami akong pera. Sobra, galante, Forward generous. na natin ha, napakinggan na natin. So talagang loyal dog sila. Dahil may naman ako fishy na before pandemic and after pandemic. Norman, marami akong alam dyan. Eto yan, mga kahombre ko. Ang mga sinasabi niyang mga tao, unang-una ay si Casper. Pangalawa, siya. Feeling ko hindi si with all due respect kay Sir MG, no, feeling ko hindi si Casper. Ewan ko kung nag-usap na silang dalawa kasi may nag-post siya, di ba? Na good choice daw. Wala akong alam doon, wala akong knowledge doon. Pero yung tinutukoy ni Sir ni Tito Norman diyan during pandemic nung nakulong siya hindi prominent si Casper nung time na yon. Maaring noon no, may sila, may may parang pinagsamahan sila before. Pero during pandemic hindi talaga prominent si. Hindi ko nga kilala yan eh. Nito ko lang nakilala yan si Casper netong pumasok na si Sir MG. Nung time na umalis pala si Sir Dong Batalan. Nung umalis si Sir Dong Batalan, doon na pumasok si Casper Pero hindi pa rin siya masyadong kilala nung kinalabanan talaga ni MG. Kasi wala siyang parang malapitan na assistant nun Sinalang niya na rin sa live si Casper. 'Di ba? Siya yung nakuha.
Pero during pandemic, hindi ko nakikita si Sir Casper. Yama. Alam naman nating lahat ang history. Kung hindi dahil kay Yama, mga kahombre ko, Ito yung pinakamalupit. Oo nga, no? Nung nabasa ko, oo nga. hindi masisira si Francis Leo Marcos or si Norman Mangusin sa social media. This is all Yama's fault. Alam niyo yan, kasi kung di lumabas, yung mga audio recording na yan, malamang buhay na buhay pa rin ang image at karakter ni FLM sa social media, mga Totoo. kahombre ko. Eye-opener kasi talaga yung recording. 'Di ba? Bagamat hindi, kaya ito yung sinasabi ko na kailangan talaga may mag-sacrifice. Na hindi natin, wag nating laging bawal yan sa batas, bawal yan sa batas. Kasi kung gaganon tayo, wala tayong malalaman na totoo eh. Kasi yung batas kasi, katulad niya na wiretapping kasi yung ginawa. Bagamat hindi yun admissible sa korte. Kasi illegally obtained yun eh. Nirecord yun ng walang pahintulot eh. Pero nagkaroon kasi tayo ng window kung ano yung nangyayari doon sa loob nung nailabas yung mga recordings na yon. Kaya sometimes, no, pag may pinapublish kami dito, katulad nung dati, alam mo yung may mga nagmamagaling dyan sa baba na na kontra ng kontra. Bawal yan na. Pati yung nilabas yung letter galing sa galing sa school ng Isabela. Ay, sorry, Isabela ba yun? Yung pinagmumura niya yung babae na vice president. 'Di ba? Bawal yan, bawal gawin yan, bawal. I mean, oo, bawal. Kaya lang sometimes kasi may gagawa nun eh. Para sa benefit ng nakararami. Wag nyo nang, ako lang pag may nilalabas kasi, wag nyo nang ipilit yung technicalities. Wag nyo natin ipilit yung technicalities. Oo, bawal. Oo, ganyan, katulad na pagka nilabas yung dating recording, bawal. Wag nyo nang pakialaman yun. Kung magdidemanda, edi magdemanda. Ang importante na ihatid sa tao. Yung totoo. Kasi sometimes kailangan may mag-sacrifice talagang ganun eh. Although na hindi ko nakikitang sacrifice yung ginawa ni Sekyama na yon kung siya man ang gumawa no. 'Di ba? Nung paglabas. Oo, si Sekyama yung nag-record, aminado naman siya ni-record niya eh. Pero yung naglabas, never na confirm yun kung sino eh. Pero feeling ko alam ni Boss Makmak Pablo yun eh. Siguro for safety reason hindi na sinasabi kung sino. Never ko nalaman kung sino yung nagkalat nun. Although na may mga suspect, no? Kung sino yung nagkalat ng recording na yon. Pero, wag na nating pag-usapan na, hindi, illegal yan, illegal. Hindi, may naman, may benefit naman. 'Di ba? Ngayon, kung ipipilit yung illegal, ipademanda nyo kay Tito Norman, si Sekyama. 'Di ba? Totoo yung sinasabi ni Sir MG dito dahil kung hindi naging hindi nag-leak yun, malamang ang mga sasabihin namin, no, mga pawang observations lang. Ang titingnan lang natin, bakit ginawa niyo yun? Di ba parang mali? Or, hanggang dun lang tayo. Wala tayong solid na pagbabatayan na itong taong ito ay talagang hindi maganda ang ginagawa. 'Di ba? Now, lumabas yan, dahil lumabas yung mga recordings na yan, tama ito sinasabi ni Sir MG. O yan ang totoo, di ba? Ngunit, talagang may touch of God si Yama at talagang winasak niya si Norman Mangusid, mga kahombre ko, o si FLM. Durog na durog, mga kahombre ko. Kaya, Kasi ang problem kasi, yung sinasabi mo nag-traitor sa'yo, ang problem do sa organizations mo dati, Sir Tito Norman, na-built kasi yun sa mali eh. Kaya tuloy pagka may nagkaaway-away kayo do sa loob, may sisingaw talagang baho. 'Di ba? Hindi katulad nung sa amin, no? Kasi pinipilit niya si Susan Yance ikanta na daw yung yung kila Food Genius, kila Ito nga yung sinasabi ko sa inyo eh.
kahit ilabas lahat ng lahat ng na nasa GC, kung saan ako naroroon ha, kung saan ako naroroon, kinaklaro ko ha, kahit ilabas yung GC namin na kung saan ako naroroon, walang illegal dun eh. Yan ang yan ang kaibahan nung sa amin diyan sa grupo nyo. Kaya tuloy pag may naglabas diyan sa grupo nyo, talaga lulubog kayo. Kasi kung tutuusin, halimbawa sa galit ni Ma'am Susan Yanse, matagal nang binuking kung may ibubuking sa amin eh. Sa totoo lang. 'Di ba? Katulad nga na sinasabi ko sa live namin ni Sir Earvlog, ano yung mga ibubuking sa amin? Ang pinag-uusapan lang naman doon yung takbo ng kaso. Well, bawal naman talagang pag-usapan yon sa public. 'Di ba? Kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte, ano yung progress ng kaso, 'di ba? Yun ang mga pinag-uusapan doon sa loob eh. Bawal lang yon pagka nilabas mo sa public. Ngayon, kung lalabas sila sa publiko yun, anong mapapala ni Tito Norman doon? Kung ano yung nangyayari sa kaso, alam niya din naman yun. Wala naman dong usapan na ipapapatay natin, kikidnapin natin si Norman. Walang ganon. Kasi wala sa posisyon namin gumawa ng ganon. Diba? Walang dahilan para gumawa ng mga ganung bagay sa part namin. Kasi wala namang mabubuking sa amin eh. 'Di ba? Maliban na lang sa part niyan. Kung may halimbawa may magpapapatay mas kami yung kapatay-patay kumpara sa kanya. Unang-una, illogical na kung sa amin manggagaling magpapapatay sa kanya. Illogical yun eh. Unang-una, wala kami makukontent. pagka tinapos mo yan. Pangalawa, hindi naman kami talunan para gawin yan. 'Di ba? Hindi naman kami naiipit. Pagdating sa laban, nasa amin ang katotohanan. Hindi namin gagawin. Kaya nga yung mga usapan na yung mga leak na yan, yung mga scandal na yan. Akong tatanungin ha, I don't know kay Sir Yulen kasi hindi naman dinidisclose sa akin ni Sir Yulen kung ano yung tunay na status niya eh. Kung ako yung tatanungin, wala naman talagang scandal eh kung akong tatanungin. Hindi ko pa naman nakikita yung proof nung kay Sir Yulen eh. Wala naman scandal. Ang naibulgar lang yung pagpaplano lang ni Tito Alex Pabella. Kasi nung time na yon nakikita ko dati nun. Naninimbang pa siya eh kasi ito yung mga unang beses na lumabas siya. Naninimbang pa si Sir Alex Pabella that time na ayoko maging masama sa tao. Pero kailangan anuhin ko sa FLM, kailangan tulungan ko sa FLM. Alam niya sa sarili niya na hindi maganda image ni FLM. Pero ayaw niya rin maging masama sa image ng tao. Kaya nangyari nung time na yun, naninimbang siya. Ngayon, para maging good shot din sa amin, no? Siguro nag-offer siya ng ganon. Or pwede, nagpaplano siyang iset up si Puginius. Kaya ginawa niya yon. Ang problema lang kay Sir Alex Pabella, hindi siya marunong lumusot. Halata mo, ako, leaning na ako dun sa talagang pinagplanuhan niya sa FLM eh. Hindi ito set up eh. Kasi kung set up yan, dapat hindi niya itatanggi yun na siya yun. Kung may nagtanong sa kanya, hindi, tinetesting ko lang yan sila Puginius nung mga time na yan. Hindi eh. Ang ginawa ni Sir Alex, hindi, AI yan. Ganyan yan, di ba? Kaya doon may konting guilt akong nabasa doon. Kasi todo tanggi siya. Pwede niya namang sabihin kasi na, hindi, pinaprank ko lang yan sila Puginius dati. Wala eh, kung ano-ano yung dahilan eh. Di ba? Alam mo yon Norman, sa totoo lang, kung meron kang dapat kasuhan dito, si Yama yon. Kasi siya talaga ang umasa sa buong buhay mo. Wala. Everybody else, alam mo, ginawa lang namin. Wala lang. Pinitik ka lang namin. Tas yun na, yung crack-crack mo na katawan,
bumagsak. Kasi sa totoo lang, kung ang tatanong nyo, sobrang laki talaga na itulong ni Sir MG. Kasi ito ang laki ng connection nito sa ano eh, sa outside world eh. May power ito na ipalaganap yung bagay na ano, na kasi kami nun, kahit anong kiyaw-kiyaw namin sa social media, walang nanonood sa amin eh. 'Di ba? Although na nananalo wala namang, hindi naman nalalaman ng tao yun eh. Yung human trafficking, hindi naman nalalaman ng tao yun eh. 'Di ba, mga anti-alias niya, yung mga dahilan kung bakit siya nakulong, hindi naman alam ng tao yun eh. Ang alam kasi ng tao nun, nakulong siya dahil tumulong. 'Di ba? Kaya kahit anong explanation namin, alam mo mga nanonood sa akin dati noon, wala pa 1,000. 300. Nung time na 2020, marami din ang nanonood sa akin na mga 10,000 din, mga 15. Kaya lang puro bashers lahat 'yun. Puro mga nagmumura sa akin 'yun. So, yung katotohanan dati noon na natabunan. Ngayon, nung yun nga, kinanti niya ito si Sir MG. Si Sir MG kasi, medyo na ang image nito eh. Nung time na kinalaban niya si Tito Norman, medyo nagrepent na siya noon eh. Maganda na yung image ni MG noon eh. Nagkaroon siya ng following, yung tinira niya si Nico David, di ba? Yung in-expose niya si Nico David. Parang yung mga dating kampi kay Nico David, namulat na. Kasi ito si Sir MG, hindi ito plastic na tao kasi. Oh, may ginawa, gago ako dati. Ganon, hindi. Walang tinatago eh. Anong nangyari kasi kay Nico David nun? May nililihim siya. 'Di ba? Na-booking nito. Doon nag-start na mag-trust ng tao kay MG. Saktong after nun, 'di ba? Biglang dumating si Tito Norman. So, yun. So, kayo, anong tingin nyo dito, mga kababayan ko? Magpapaalam na ako kasi low-bat na itong laptop. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.